Lintik, pakainin namin kayo ng munggo sa bunganga ninyo. Isang nakakatawang pagmumura. Ang mga lobo ay nagpakita ng nakakatakot na kabangisan. Bawat isa ay nagpakita ng pangil at sumugod sa biktima na parang isang kawan ng mga asong ulol. Ang maingay na ungol ay nagsisiksikan. Sa panig ng mga daga, hindi rin sila pahuhuli. Bawat isa ay bamuka ng malaki ang bibig. Kakaunti ang ngipin ngunit de kalidad, ang dalawang mahabang ngipin sa harap ay nagdudulot ng pagdurugo saan man kumagit, kasama ang mga matutulis na pangil mula sa ibaba na handang pamunit ng lalamunan anumang oras. Ang dalawang panig ay sumugod sa isa't isa, lumalaban ng buong bangis, walang gustong magpatalo. Nagbakbakan sila ng isahan ng walang takot. Sa malaki at malakas na hukbo, parehong panig ay may sapat na kakayahan para sa direktang labanan ng bawat individual. Ngunit bakit nila gagawin iyon kung ang mga daga ay may kalamangan sa bilang? Bawat isa sa kawan ng mga lobo ay inaalagaan ng hindi bababa sa dalawang daga, isa sa itaas, isa sa ibaba. Gayunpaman, sa isang malaking kawan, laging may mga individual na nangingibabaw. Halimbawa ay ang lightning rat na extraordinary rank 3, nasa kalagitnaang yugto may kakayahan itong tumama ng eksakto sa biktima, nag-iiwan ng kritikal na sugat, at mas mabilis kaysa sa iba. Sa mga grupong walang rank 3 na tulad nito, ang kontrol ay napupunta sa kawan ng mga lobo. Bawat kagat nila ay kayang sakmalin ng isang buong daga sa isang iglap, isang buka lang ng bibig ay kayang pumatay ng isa ng madali. Sa gitna ng mga itim na balahibo, isang gintong liwanag ang dumaan sa lahat. Ang innate talent as fast as lightning ay nagpadala kay Lightning Rat sa gitna ng kawan ng mga lobo na parang isang kumikislap na kidlat. Ang lightning outburst ay tumagos sa mga kalaban, nagdulot ng sabay-sabay na kamatayan. Ang lupain at katangian ng Metal World ay lumikha ng isang Lightning Rat na bukod sa sukdulang bilis at malawakang lakas ng pagsira, ay may kakayahan ding lumikha ng mga kumikislap na imahe, na lalo pang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magtago at hindi mahuli ng sinuman. Alam ng daga na ito na mayroon siyang kalamangan ng isang rank 3. Bawat pagdaan niya, ang mga tumatalsik na dugo ay nag-iiwan ng isang tuwang-tuwang ngiti. Masyadong madali niyang pinapatay ang mga apat na paa na ito. Dagdag. Isang maringal na tunog ang umalingaw sa gitna ng nagsisiksikang kulay abong lobo. Isang napakalaking berdeng paa ang lumapag. Ang binti pa lang nito ay kasinlaki na ng 3 o 4 na kaparehong uri. Si Ancient Giant Wolf, isang extraordinary rank 3, ay isa sa mga nangingibabaw na mutated na lobo sa parehong kakayahan at laki. Napakalaki niya kaya't tumatagos siya sa mababang ulap, kitang-kita ang dalawang peklat na nag-iwan na ng marka ng panahon sa kanyang kanang mata. Bawat hakbang ng Ancient Giant Wolf ay nagpapayanig sa ibabaw ng kapatagan. Ang kawan ng mga lobo kung saan siya dumaan ay tumahimik, tumaas ang morale. Ang dambuhalang lobo na ito ay hindi nagsalita, bamukha lang ito ng malaki at nagbuga ng isang nakapangingilabot na haligi ng spirit power. Tinangay ang 10-10 daga sa isang iglap. Ang mga sawimpalad na daga na nasa daanan ng atake ng Ancient Giant Wolf ay walang paraan para makaligtas. Sa isang iglap, naging abo sila at naglaho sa hangin. Hindi pa tapos doon. Tumalon pasulong ang higanteng lobo, dumiretso sa gitna ng nagsisiksikang mga daga. Iwinasiwas niya ang isang paa sa harap, direktang tinamaan ang mga ito, nagpatalsik ng hindi mabilang na bangkay ng daga sa hangin. Ang ungol niya ay lumikha pa ng bagyo na nagpatulak paatras sa mga extraordinary na daga tulad ng Rat Emperor. Mahigpit niyang ikinapit ang mga kuko sa lupa, naghahanap ng pagkakataong sumugod at kalmutin ang higanteng lobo na ito, ngunit pansamantala ay wala pang pagkakataon. Bawat hampas ng dambuhalang lobo ay nagdudulot ng malawakang kamatayan, ang paglapit dito ay hindi madali, at may malaking panganib na mapatay ng hindi man lang makasigaw. Ang berdeng lupa sa likuran ng Rat Emperor ay biglang tinulak paakyat ng dilaw na putik ng malakas. May sarili itong isip, hindi ordinaryong lupa. Itinaas nito ang puwit ng daga. Akala niya ay maiipit na siya sa mga sipit, nang mapagtanto niyang kakampi pala. Kung gusto ninyong malaki, aba, mayroon din ako. Si Chingang, isang extraordinary rank 3,
ay lumitaw sa anyo ng isang Earth Giant na kontrolado ng spirit power, nakatitig sa Ancient Giant Wolf sa harapan. Ang malaking anino ng Earth Giant ay tumakip sa isang buong kawan ng mga lobo na nakatayo malapit sa paanan nito, wala man lang silang natatanggap na sikat ng araw. Isang patong ng dilaw na putik ang dumulas pababa, inilalantad ang maskuladong si Qinggang sa ilalim, nakatitig sa kalaban ng may uhaw sa dugong mga mata, idinedeklara, hayaan mong ako ang maging kalaban mo. Sakto, magkapareho sila ng laki at parehong rank 3. Hindi na kailangang pagtalunan, ang mga alipors ay umalis para bigyang daan. Ang mga malalaking boss, pagkasabi nito, agad na sumugod ang Ancient Giant Wolf patungo kay Qinggang na nakaabang na. Ang dalawang kamay na lupa ay nakaunat, handang sunggaban ang leeg ng lobo anumang oras na sapat na ang distansya. Ang mga tauhan ay lumalaban ng buong lakas, paanong makakayang balewalain ito ng pinuno tulad ni Jiu Wei. Nagpakita ng galit ang kanyang mga pulang mata. Umungol siya bilang pagdeklara ng digmaan, Yulang Wangmun Wolf King, sa kabilang panig, ang pinunong lobo ng malawak na kapatagan ay umungol din pabalik, hindi nagpapatalo. Mabahong fox. Ang fox na ito ang nagdala ng hukbo para sakupin ang malawak na kapatagan ng lahi ng lobo. Ngayon, alam niyang isa lamang panig ang maaaring mabuhay. Walang pag-aatubili, sina Jiu Wei at Yulang ay direktang sumugod sa isa't isa gamit ang pinakamailap na paraan ng pag-atake ng mga apat na paa. Ang mga kuko sa mga paa at ang mga pangil ay ginamit ng husto. Kalahating segundo lang ng pagpabeya ng kalaban ay sapat na para makagawa ng finishing move sa buong labanan. Isang kulay abong lobo na veterano at mayaman sa karanasan, o isang fox na bata pa ngunit puno ng kasanayan. Saan papanig ang kalamangan? Iyan ay malalaman natin sa susunod, dahil sa kapatagan ay mayroon pang isahang laban, solo, ng mga malalaking boss na walang sino man ang maaaring makialam. Tulad ni Nazulang at ni Yumo. Matapos ang pagpapakita ng lakas sa paghati ng palakol sa kalungkutan, handa na ang pangalawang kapatid ng Mist Mountain na salubungin ang mabangis at pulang-pulang nilalang na sumusugod. Itinaas niya ang mabigat na palakol gamit lamang ang isang kamay, handang ibaba ito kasabay ng sigaw, mamatay ka na, hayop ka, hindi tulad ng ibang mga halimaw na mayroon lamang mga skill na spirit power o pisikal, si Niyumo ay may sandata na nagpapalakas ng kanyang kalamangan. Siyempre, aasa siya rito para patuloy na pasukuin ang kalaban. Hindi ko alam kung paano nakalaban si Zulang sa ilalim ng atakeng iyon. Ang alam ko lang ay dalawang dambuhalang haligi ng lakas, isa pula, isa dilaw ang nagbanggaan ng marahas, niyanig ang buong lugar. Ang ibang kasamahan ay hindi nang ahas sumilip para makialam. Ang kapatagan ay puno ng amoy ng dugo at ang lupa ay nabaligtad dahil sa labanan, napakalayo sa mapayapang itsura ng Mist Mountain. Ang mga berdeng puno ay bumabalot sa buong mapayapang lambak sa ilalim ng gininto ang sikat ng araw. Sa gitna ng bangin na iyon, nahulaan ang puno ng willow, siguradong nakarating na sina Jiu Wei sa kapatagan, ano? Sa pagkakataong ito, ang pagbibigay ng isa sa mga mahahalagang kuta sa kanyang mga kapatid para sakupin ay nagdulot din ng kaunting pag-aalala kay Yu Ziyu. Bagamat alam niya ang lakas ng mga nakatatanda sa Mist Mountain, at sila'y dumaan na sa hindi mabilang na laban at sanay nang harapin ang kalaban, ang kanyang pagiging maingat ay nagsasabi pa rin sa kanya na ang kalaban ay ang Wolf King ng kapatagan. Sana'y hindi sila maging kampante. Sa labas ng malawak na kapatagan, pahilaga sa mapa mula sa Mist Mountain, naroon ang Europa puting hamog, berdeng araw. Ngayon, ito'y napakatahimik sa ilalim ng malalapad na pakpak, ang sikat ng araw ay hindi umaabot. Si Tian Guang ay nakaupo ng komportable sa isang maliit na bato. Para siyang isang general na naligo sa dugo at bakal, nagmamasid sa sitwasyon sa paligid. Ang kanyang mga tauhan ay matatangkad, maitim, at mababaho, ngunit kailangang yumuko sa harap ng kanyang nangingibabaw na kapangyarihan. May nakakakilala ba kung sino ang kasama ni Tian Guang sa pananakop sa Europa ngayon? Ang maliit na langgam noon ay isa ng tuktok na extraordinary rank 3, pinamumunuan ang sarili niyang hukbo. Kaya pala hindi nagmamadali si Yu Ziyu na pa-level up in si Qingfeng para makasama itong lumaban.
Sa madidilim na mata ni Tian Guang, walang kahit kay-titing na awa. Narito na siya sandali para tiyaking tapos na ang trabaho. Ngayon, mukhang oras na para bumalik. Ibig sabihin, ganap na tagumpay. Umalis si Tian Guang kasama ang kanyang mga tauhan, iniwan ang isang bangin sa Europa na puno ng mga bangkay ng iba't ibang uri ng halimaw. Ang kanilang mga katawan ay nanigas sa gitna ng hangin ng hapon. Ang liwanag ng araw ay unti-unting nagiging kulay takip silim na nagpapagimbal sa kabuuan. Kung fan kayo ni Tian Guang, marahil alam ninyo na ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay hindi kailanman nagpapakita ng awa. Kailangan lang makahanap ng isang butas para umatake, huwag asahang may makakaligtas. Hindi rin siya mahilig makipagtalo, ang aksyon ng kanyang lakas. Sa panig ni Niyumo na lumalaban kay Zulang, ilang oras na ang lumipas ngunit tabla pa rin. Ang paggamit ng palakol ay hindi gaanong epektibo sa pulang lobo na ito. Nagbago siyang pangalawa sa kanyang anyong hayop, kinaskas ang mga kuko sa lupa, at isinugod ang dalawang matitibay at manilaw-nilaw na sungay pasulong, ginamit itong sandata para direktang tusukin ang tiyan at tagiliran ni Zulang. Bumaon ng malalim ang gintong. Sungay sa malambot na bahagi ng lobo, na naging sanhi para umungol ito sa sakit. Tumalsik ang sariwang dugo hanggang sa ulo ni Niyumo, ngunit hindi siya umurong. Ginamit niya ang lahat ng lakas para itulak pa ito ng kaunti baka tumagos pa sa mga lamang loob. Alam ni Zulang ang sitwasyon kaya't tumalon siya paatras para dumistansya. Si Niyumo ay orihinal na isang mutated na gintong baka. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay maaaring hindi nakatuon sa bilis, ngunit ang kanyang matatag na katawan at tiyak na kilos ay kayang takutin ang marami. Matagal na panahon na, mula pa noong laban para iligtas si Ling Hua, na hindi siya napunta sa dehadong sitwasyon. Alam niya kung saan eksakto ang kahinaan ng isang lobo. Si Zulang ay umatras na may mga butas sa tiyan na umaagos ang dugo. Huminto rin siya ng ilang segundo para suriin ang sitwasyon. Mabuti na lang at isa lang sungay ang tumagos sa balat. Ngayon, kailangan niyang mag-ingat, kundi ay mamamatay talaga siya. Ang dugo ng lobo ay patuloy na tumutulo sa sungay ni Niyumo. Tumingin siya pasulong, nagsusuri. Mukhang hindi pa sapat ang lakas mo para pamunuan ang buong kawan ng mga lobo, ano? Oras na para magpalit ng pinuno. Tumawa ng malakas si Zulang bilang tugon, tumutulo rin ang dugo mula roon. Kaunting kalamangan lang, nagyayabang ka na agad? Hindi ba sinabi sa iyo ng puno mo na ang pagiging kampante ay maaaring ikamite mo? Para maging pinuno ng isang lahi ng mga lobo na puno ng mga individual na umaabot sa rank 3, syempre, si Zulang ay hindi rin biro. Nakita na niyang mamatay ang maraming kalaban sa ilalim ng liwanag ng buwan, kaya natural na mayroon siyang ibang mga kakayahan bukod sa pisikal na atake. Tunay nga, umungol ng mahaba ang lobo. Ang buong katawan ay nagsimulang gamitin ng Silver Moon Guard. Ang pulang balahibo nito ay nagbago, ang ibang bahagi ay naging kulay abo. Ang spirit power na nagmumula sa kanyang mga kilay at mata ay parehong mabangis at madilim. Ang paglipat niya sa anyong ito ay nagpapakita na ang kalaban ay hindi basta-basta. Hindi lang ikaw ang may pangalawang anyo. Ang lakas ni Zulang ay bumubulusok. Si Jiu Wei, na nakikipaglaban ng husto kay Yulang sa kabilang panig, ay biglang nakaamoy ng malinaw na pagbabago sa larangan ng digmaan ni Niyumo. Umatras siya ng kaunti mula sa kalaban para lumingunin, puno ng pag-aalala. Gusto niyang tawagin ang kapatid ngunit hindi magawa. Nagbago na ang aura ng isang iyon. Ang pagkataranta ni Jiu Wei ay lubos na tama. Mula sa naunang Blood King Wild Slash, pagkalipat sa bagong anyo, agad na tinipon ni Zulang ang spirit power sa isang madilim na lilang itim na bola. Nakatayo sa malapit na distansya, direktang pinaputok niya ito patungo kay Niyumo. Masyadong malapit para makaiwas. Ang mutated na gintong baka ay diretso lang na sinalubong ang atake ng kalaban. Siyempre, pinalakas ni Niyumo ang kanyang katawan kasama ang gravity sa paligid para mabawasan ang impact hanggat maaari. Ngunit sa totoo lang, ang lakas ng haligi ng spirit power na ito ay masyadong nakapangingilabot. Maging ang may-ari nito na si Zulang ay kinailangang dumura habang lumilipad paatras para hindi maapektuhan.
Tinutukan niya ang bagbog saradong ulo ni Niyumo at walang tigil na pinaputukan. Ang pagbangga ay nagdulot ng makapal na usok at alikabok, hindi na makita ang daan. Umubo ng malakas si Niyumo sa gitna ng usok, iritableng hinahanap ng tingin ang kalaban ngunit hindi makita. Matapos ang matinding atake na iyon, ayos pa rin siya, maliban sa kaunting gasgas, walang problema. Ang hindi lang alam ni Niyumo ay ang naunang atake ng spirit power ay panlilinlang lamang. Si Zulang ay sumulpot mula sa kung saan, eksaktong kumagit sa bandang itaas na leeg ng kalaban. Bumaon ang mga pangil nito sa balat ni Niyumo, halos abot na sa ugat ng ngipin. Ang masasamang mata ni Zulang ay kasabay na inoobserbahan ang bawat ekspresyon ng gintong baka. Nang makitang umungol ito sa sakit, lalo pa niyang diniinan ng kagat. Sa isang sandali, ang pagkatao ni Niyumo ay talagang nakaramdam ng matinding takot. Nakagat siya sa tamang kahinaan. Habang lalo niyang hinihila ang sarili, lalong lumalalim ang sugat. Ngunit hindi pa rin ito sapat para maging kritikal. Alam din ni Zulang na ang pagkagat ng matagal ay hindi rin paraan. Kaya't ang kanyang mga mata ay laming-galinga, puno ng kalkulasyon, at sinamantala ang pagkakataon para magpakawala pa ng isang atake ng spirit power mula sa isang tagiliran patungo sa kabilang tagiliran ni Niyumo. Ang atake ay parehong malapit at napakalakas, tinangay ang isang mapagmataas na gintong sungay ng baka. Dumaan ito sa bangin na parang wales, lahat ay sumabog sa dinaraanan nito. Sa ganitong lakas, anong sungay ang makakatagal? Tumalon si Zulang palayo sa kalaban para magmasid, hindi inaalis ang tingin. Mula nang magbago ng anyo, naging epektibo talaga. Ang sugat kanina, kahit hindi kritikal, ay nakabawas ng hindi bababa sa kalahati ng lakas ni Niyumo, hindi ba? Iyon, ang kalkulasyon niya. Sa likod ng makapal na usok, ang mga mata ni Niyumo ay nagliwanag na parang bombilya sa gitna ng madilim na gabi. Isang bali na sungay, na parang pagmamalaking pinutol. Ang gintong baka ay dahan-daang lumitaw mula sa usok. Mula ngayon, hindi na maaaring bumalik pa sa dati. Kailangan na lamang magpatayan hanggang sa huli. Tumawa ng malakas si Zulang. Magaling ka ring tumagal, ano? Magaling kang tumanggap ng suntok. Sina Jiuwei at Yulang ay tumalon na sa ibang lugar para mas madaling maglaban. Katatapos lang nilang magsukatan at magpalitan ng ilang mapagmahal na atake. Ngayon ay magkahiwalay sila ng kaunti, parehong nagkakalkula at nagpapalitan ng ilang salita. Bilang Wolf King, Lang Vuong, sa malawak na kapatagan, matagal nang hindi nakakalaban si Yulang sa isang kalabang kasing lakas ni Jiuwei Hu, Nine-Tailed Fox. Bumukha siya ng bibig at tumawa ng malakas, mabahong fox. Ang spirit power mo ay talagang walang katapusan. Matagal na akong hindi nakakalaban ng ganito kasarap. Kabaligtaran ng pagyayabang ni Yulang, ang buong katawan ni Jiuwei Ho ay nag-alab sa isang haligi ng tipikal niyang pulang kahel na spirit power. Kung spirit power ng panganay na kapatid ang pag-uusapan, hindi na kailangang pagtalunan. Dalubhasa siya sa paggamit ng mga kasanayan na gumagamit ng spirit power bilang panggatong para sunugin. Isang papuri mula sa kalaban ay sapat na para ilarawan ang pagiging nakapangingilabot ni Jiuwei. Napansin ni Yulang na nagbago ang aura ng kalaban, hindi mapigil ang mapabuka ng bibig at tumingin ng may pagtataka. Ang mga gintong marka sa balahibo ni Jiuwei ay nagliwanag na parang sulo kasabay ng spirit power. Tinitigan niya ng masama ang kalaban, ipinaalala dito, hindi ako naparito para makipaglaro sa iyo. Mas tamang sabihin, wala pang laban na gumamit ng lakas si Jiuwei na hindi siya nanalo. At ngayon ay isa ring araw na tulad noon. Alam niyang lubos ng seryoso ang fox na ito, hindi na rin maaaring umurong si Yulang. Umungol siya ng mabangis, ako rin. Ang buong katawan ay nagsimulang magbago, may mga itim na linya na tumatakbo sa kanyang mukha. Ang balahibo ay tumayo, at dalawang agos ng spirit power ang lumabas. Mukhang ang Wolf King ng kapatagan ay mayroon ding pangalawang anyo na matagal nang itinago, ginagamit lamang laban sa mga kalaban na kapantay ang antas. Kung gayon, isang super VIP pro level na labanan ang malapit ng maganap. Sino kaya ang mananalo?